Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Bayan, isinend lang ho ng isa sa ating mga kapanalig. Hindi na ho talaga natin dapat gagawin itong video na to, pero naintriga ho tayo sa mga isiniwalat nitong si Manong Chavit dito sa video na to. Nagpanik daw po sila sa Malacanang dito sa video na to nitong si Manong Chavit Season. Paano ba naman? Anak ng Petrang Garapata, pambihira. Para sa Independent Committee, Independent Commission, at dito sa Blue Ribbon, tayo'y naniniwala. Nung si Senator Rodante Marcoleta pa, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, sigurado mapapasadahan yaang mga flood control projects na yan sa Ilocos Norte. Kaso pinutol ho ng administrasyon. Ika nga naku, si Marcoleta papunta ng Ilocos Norte. Tanggalin na natin, baka kung ano pang maikanta ng mga diskaya na yan. Ito ho, hindi haka-haka at gawa-gawa ho ito. Ito ho ay galing sa isang reputableng individual na si Manong Chavit. Taga Ilocos yan, mga kababayan. Bigan. Taga Bigan yan Bigan na, kasi nagpunta tayo doon sa may Baluarte. Ano yun sa kanya yun di ba? Taga roon ho yan. Rene-respeto, ginagalang yung mama na yan doon sa lugar na yon. At sinasabi niya dito, kung mag-iimbestiga tayo ng flood control, dapat lahatin natin. Hindi yung tipong pinipili lang natin. Halimbawa, ito, kanino to? Kalaban sa politika, tirahin natin. Ito, kanino to? Wala namang dyan, wala namang baha pero may flood control. Sige, tirahin na rin natin. Ganun sila. Ngayon, ang tanong dito, ito laglagan blues ho ito, mga kababayan. Hayaan na natin tong si Manong Chavit. Napapababad ka na naman PH update. Kasi, nung na-realize natin, anak ng toko, pambihira. Kaya siguro tinanggal itong si Rodante Marcoleta. Kasi itong si Sara Diskaya, yung kanta niya hindi na nagugustuhan ang tono ng mga taga-Malacanang. Di ba? Kuha niyo ho mga kababayan. Yun na yun Yun na yun ho talaga Kumbaga nung nagsalita itong si Manong Chavit, tinanggal itong si Senator Rodante Marcoleta, kumakanta mga diskaya, bigla, kontraktor pala sila dyan sa Ilocos Norte. Ito, pakinggan natin itong si Manong Chavit. Wala na ho tayong maraming singit dito. Siyempre, ika nga, to hear is to believe, ika nga. Ito, game. Ayaw namin ang gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo Naku po. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil di ang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Ako, may feedback, Manong. May feedback. Manong, ang ganda ng shades mo Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente nagsabi, medyo wala ang flood control. Ang flood control sa anong year ko? Ano yan, Manong? St. Gerard? Panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin Nako. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga?
mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Yung ba mga kasama natin na napansin nila yung upo natin, napaka-komportable lang. Paano, ano ba naman kung gusto nyo mga kababayan? Di ba? Mas masarap makipagkwentuhan yung tipong nakataas yung paa. Para lang ko tayo nagkukwentuhan dito. Wala namang ano to, ika nga kung ano yung marinig nyo, yung mga punto de vista nyo dyan, ilatag nyo sa baba. At pagka sa susunod na mga video, baka masagot po natin yung mga yan. Sa Ilocos Norte lang, Nako, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, yari, St. Matthew. 962 million plus, almost a billion. Kulang-kulang 1 bilyon. Kulang-kulang 1 bilyon. Diskaya ho yun kung di tayo nagkakamali. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Magkano yan? 608 billion. Mahigit kalahating bilyon na naman ho. St. Gerard Construction na ho yun. Kaya pala, ngayon naiintindihan nyo na ho mga kababayan kung bakit nung kumanta si Sara Diskaya, ura-urada pinalitan itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon ang tanong, Ping Lacson, bakit hindi kasama doon sa slideshow mo yun? Nasaan na yung slideshow ni Ping Lacson, di ba? Anak ng toko, high hopes na ako kay Lacson Anak ng toko, parang babawi ata itong mama na to dun sa New Senate building niya. Magkalitaw-litaw ang dami mong slideshow na ipinakita. Yung St. Gerard Construction, St. Timothy o yung mga santo-santo nitong si Sara Diskaya, anak ng Petrang Garapata, mahigit kalahating bilyon, kulang-kulang 1 bilyon. Ilocos Norte, bakit wala ka man lamang naibalita sa amin? Pambihira, oo. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Nako po. Yari tayo dyan, Manong Chabi. Yari tayo dyan. Ang pangit ng internet ko. Pasensya na akong mga kababayan. Teka lang. Ayusin natin. Technical lang ho. Technical. Yun. Probinsya niya ito. Nako. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Pagalong. Mabuting tao. Manong yung nag-appoint sa kanya, masamang tao, no? Ako naniniwala ako ngayong mga panahon na to, itong si Marcos Jr., masamang tao si Marcos Jr. Hindi ho dahil kalaban siya ni BP Sara o kung anong kadahilanan pa man. Sagad ho sa buto ang kasamaan ng mama na yan. Ika nga sukdulan ho ang kasamaan nitong si Marcos Jr. Kasi kung di ho sukdulan ang kasamaan niya, mantakin nyo naman ho mga kababayan, huwag na ho tayong pumunta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba, baka sabihin naman, Duterte, puro na lang Duterte. Nakita nyo ho yung nangyari. Umulan lang ng konti, lubog yan sigurado. Doon pa lang Kung ikaw mabuting tao ka, dapat literal nagugulong ang mga ulo dyan sa nangyari na yan sa sambayan ng Pilipinas. Literal, anak ng tokwa. Hindi mo pagugulong Ang dami na perwisyo, merong mga nagka-leptospirosis, merong mga inatake sa puso, merong mga lumala ang karamdaman dahil hindi na sila maisugod sa ospital dahil dyan sa mga baha-baha na yan, di ba? Ganon ho kasama yan si Marcos Jr. Nakukuha niya pang tubawa sa mga pinagdaanan ng ating mga kababayan sa mga nakalipas na panahon. Nakukuha pang tumawa ng mama na ganyan kakapal ang pagmumukha ni Marcos Jr. Yung pinsan ko yung isa, si Babe Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned,
At buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Nako. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. So, Manong, ibig sabihin ba yung chismis dito kay Charis, totoo? Na meron din siyang flood control issue, itong si Charis, meron din. Yan sinasabi ho natin mga kababayan. Mag-ingat-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan nyo. Kung naniniwala kayo kay Charis, nanto ko, may problema ho tayo dyan. Pantayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Correct. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal. Mga kababayan, yan si Chavit, Manong Chavit. Magsalita yan, hindi magsalita yan, kahit 2 lifetime pa, marami pa rin pera yan. I mean, kunyari, itong buhay niya na yan, umaabot siya ng 80 years old. Siyempre, ang ganda ng healthcare niyan, di ba? Pagpalagay na natin, 8 years old, mga 10 80 years old na Chavit, kaya ho niyang isustain yung lifestyle na yan. Sa maniwala ko kayo sa hindi. Sobrang yaman ng mama na yan. Hindi niya ho kailangan yung pagsasalita na yan. Siguro motivasyon talaga dyan. Mahal niya sa bayan ng Pilipino. Kasi lahat ng lahat ng abukasiya niya talagang hindi ko binibuild up yung mama na yan. Ito base sa surface level ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko siya kilala ganun kalalim. Siguro meron mga nakakapanood sa atin, si Chavit ganito yan, si Chavit. Kilala niyo ho, pakibalita na lang sa akin. Para hindi surface level yung yung pagkakakilanlan ko sa kanya. Pero base sa assessment ko, okay naman si Chavit. Diba? Alam niya yung pula-pula, puti-puti. Alam niya pagka mali, pagka tama. Doon pa lang yung moral compass ng isang individual. Malalaman nyo na kung falsifikado o hindi, di ba? Dalang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Wala tayong effects. Pwede na to Manong Chavit. Palakpak naman to diba? Yan. Round of applause. Diba? Ayos. Ano naman kumbaga, ika nga kung merong tigil pasada, ito, tigil pag-aaral. Ayaw nyo. Okay, ayaw nyo talagang bumaba sa pwesto. Kasi yung nangyari dito kay Martin Romualdez, lokohan ho yan. Hindi naman bibitawan ni Martin Romualdez yung pwesto na yon kung wala siyang assurance na hindi siya makakaladkad sa basura. Kayo naman ho mga kababayan, wag na ho tayong maglokohan dito. Yung di na pumalit kay Martin Romualdez, hawak-hawak ko niya sa itlog yun. Tsaka nakita nyo kung anong klaseng politiko yun, anak ng toko, nakakasuka ho. Nakita nyo, anak, kamag-anak, pamangkin, bayaw, lahat ho ata na yung angkan nila yung family tree nila, tignan mo lang sa mga politiko sa kanila, kamag-anak lahat. Yun ba ang speaker natin? Anak ng toko, manwala ho kayo sa akin, walang mangyayari dyan. Ngayon, kung di gumana yung panawagan ni Manong Chavit, isa lang ho talaga ang dyan. Hindi tayo nanghihi kahit ng kaguluhan o kung ano pa man. Sigurado ho tayo, yung blue ribbon, walang mangyayari dyan. Trust me. At 1,000%, sinasabi nila Lacson ngayon, kesyo, sagasa daw sila. Narinig nyo lang yung sagasa dyan sa House of Representatives ngayon, nananagasa na rin kayo. Pambihira. Sagasa daw sila.
Hindi pong kung merong parking, yung sagasa sa ayon sa gusto, meron daw ho talagang mabibigyan ho ang mga mabibigyan dyan sa issue ng flood. Hindi ako naniniwala na ng towa. Ang nagpaupo sa inyo ng administrasyon si Marcos Jr. tapos susuwagin nyo. Ano, gusto nyo maging presidente? Sa 2028, ipangangalandakan nyo na sinaksak nyo patalikod itong si Marcos Jr. Ganon? Hindi, magpakatotoo ho kasi tayo dito. Ang naglaga, kaya nasa pwesto si Soto at yang si Ping Lacson sa kadahilan ng ilinagay ho sila doon ni Marcos Jr. Ngayon, kung sasabihin nyo sagasa itong mangyayari dyan sa Blue Ribbon, anak lang to ako, ang nasa harap dyan si Marcos Jr. Paulit-ulit tayo dyan. Ang most guilty dito si Marcos Jr. Hindi ho dahil galit tayo kung ano pa man, kahit paano na ho natin tingnan. DPWH Secretary Bunuan, hindi pa rin siya sa taas. Anak ng tokwa, puro insertion yung budget. Nagkaroon na ng petition sa Korte Suprema bago mo papirmahan o napirmahan mo na o kung ano pa man, alam ko bago pa papirmahan yan. Maraming nananawagan, ibalik mo sa BICAM yan. Anong ginawa? Pinirmahan pa rin. Doon pa lang sa budget deliberation, doon pa lang sa budget process ng 2025, meron na tayong problema. Tama mali. Ba't mo pa pinagpatuloy? Ngayon, alam mo nang maraming problema, ba't mo pa i-release yung mga budget? Ba't hindi mo kasi daw binasa niya, lahat yung 4,000 page ng GAA. Wala naman daw blanco si Raulo. Di naman namin sinasabing may blanco doon. Sinasabi namin may blanco doon sa BICAM, hindi doon sa GAA. Linoloko pa ho nila sa... O ngayon, nagkakahindot-hindot sila. Yan ang problema. Ngayon, kung ayaw nila Mga kababayan, pasensya na ho sa mga... Yung intensity natin sa mga naghahanap doon sa ika nga, diinan talaga. Hindi ko tayo makakapagdiinan ngayon Siyempre, si Manong Chabit kaharap natin. Kailangan medyo demure tayo ngayong mga panahon na to. mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Yeah. Tama naman, ano? Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Tama yan, Manong. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Yeah. Wag nyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Wag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Yeah. Kung hindi alis, aaduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa flood control, Manong. Economist Economist, di ba? Economist. Nakatokwa, may gagaling pa ba kay Ralph Recto? Pambihira, oo. Diba? Economist. Basta yung natin, deficit, di ba? Yung, konti lang yan, yung tipong nangungutang lang tayo sa Pilipinas. Inuutang lang natin yung pera natin. Economist, di ba? Oo. Kaya natin yan. Walang problema yan. Basta yung sa threshold, ika nga nito hindi ko tayo magaling sa ganyan Pero sigurado tayo dito, yan si Recto, wala rin kwenta yan. Ralph Recto, pambihira. Dating senador, ngayon, finance officer na to si Marcos Jr. Kwenta. Sa korupsyon. So, yun na po pakiusap ko. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa Marani, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Tayo, walang gulo. Ayaw nating may masaktan.
Alam ho natin, posibleng kung merong masaktan dyan, lalong mag-alab ang damdamin ng ating mga kababayan. Alam din naman ng mga otoridad yan na hindi nila basta-basta pwedeng saktan ng mga ralista. Di ba? Hindi pwede yan. Nakita nyo naman yung nangyari sa mga karatig bansa natin. Subukan nyo saktan yung mga ralista ngayon. Para kayong mga siraulo, nakanantok para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Paano nyo sasaktan? Ang mga nagrarally, hindi naman sila nananawagan na ibagsak ang pamahalaan. Nananawagan ho sila para mawala yung korupsyon na kung saan ay nagpapahirap sa sambay ng Pilipino na dekada-dekada nang nakakalipas. Nakuha niyo ba mga kababayan? Pambihira. Para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Hindi ho, kung sakaling mamamalo kayo, maninipa kayo, mambabalya kayo ng mga ralista, magdalawang isip po kayo. May anak kayo, may asawa kayo na nagtatrabaho, may kapatid kayo, may nanay kayo na mamalengke. Lahat yan apektado sa kakurakutan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Alam ko, under ho kayo dyan sa bakulaw na halimaw na mukhang pera na yan. O yung ill-gotten wealth na lupa dyan sa Paway, Ilocos Norte, pinapasauli na sa inyo. Mga walang ya kayo, mga Marcos kayo, magnanakaw kayo. Na, mga magna. Hindi magna cum laude, mga magnanakaw. Ika nga, is in their blood. Nananalay tayo talaga Hindi mawala-wala, di ba? Yung sumpa ng pagnanakaw ay nasa dugo nila. Pambihira. Yan. O sige, sabihin na natin, hindi nagnakaw ng pera itong si Marcos Jr. For the sake of argument lang yan. Anong ninakaw ni Marcos Jr.? Kinabukasan, pagkakataon, buhay dahil sa bahana yan. Okay. For the sake of argument. Diba? Hindi na siya nagnakaw ng pera. Anong ninakaw ni Marcos Jr. PH? Pera, oportunidad, buhay dahil sa mga palsipikadong flood control na yan. Kasi kung ginawa mo ang trabaho mo bilang presidente, hindi tayo aabot dito, Brad. Naku, hindi ka na natapos, Manong Chavit. Sige, tirahan. Bakit na lang kayo pumasok? Tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yan. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Walang papasok. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. It is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Bless you. Bless you, brother. May bumahing Bless you. Tatanong. Tatanong mo lang, tanong. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapumpin nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Malapitin nyo na lang po dito sa likod. Yung pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante
dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila. Hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulot kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak. Tama naman. Mahirap po yan yung zero remittance. Matatambak lang yung pera nila sa abroad. Tapos mahihirapan yung ano nila, mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Kabataan, yung mga kabataan, magpapanik ho yan eh. Ay, paano, di ba? Anong gagawin ng Department of Education? Anong gagawin mo? Sige, balik lahat kayo sa kinder, ganon. May panawagan ng mga kabataan na mag-resign ng mga kurakot. Sinong pinakaunang kurakot? Sinong pinakaunang kurakot? Ito napatunayan. Kasi sabihin na naman yan ng mga pinklawan at dilawan na niligaw. O, sama si Sarah. Teka lang. Hindi kasama si Ate Sarah dyan. Pagkausapang kurakot, hindi kasama si Bibi Sara. Ganito na lang. Okay. Mag-resign muna lahat ng kurap. Yung mga napatunayang kurap. Ano mga magiging basihan natin na kurakot sila? Pagka sila mayroong flood control project at falsipikado, substandard o kung ano pa man, dapat automatic mag-resign ka. Mga congressman na merong sa distrito nila, merong nabigyan ng pondo sa flood control, mapaalam nila, hindi nila alam, pagka merong problema, mag-resign kayo. Ngayon, para fair, si VP Sara, kung sakaling yung finding sa COA ay may problema at umabot ng Korte Suprema, ito kasi ibang usapan yung confidential fund. Pinipilit nilang gawing ordinaryong pondo yung confidential fund. Hindi naman pwede. Kasi ano nga yun eh. Intelligence and confidential fund yun eh. Di ba? Pang-gather ng ano yun, ng intelligence. Hindi naman kagaya yun ng flood control na ano, di ba? Hindi ho yun. Yun eh para sa protection ng ating mga kabataan, para mailayo sa mga masasamang elemento. Yung mga flood control projects ng mga congressman, kitang-kita ho, maliwanag pa sa sikat ng araw, parang lupa yung ilinalagay nila simento. Anak ng toka, yun wala na tayong issue dun. Wala nang maraming question and answer portion. Pag si Bibi Sara, sinabi ng COA, magnanakaw ka Sara Duterte, wait, mag-resign ka rin, Bibi. Pero habang pinag-uusapan pa yan, sa Korte Suprema, sa COA, nasa COA level pa nga lang eh. Wala pa tayo sa Korte, ng toka. Diba? Wala pang pinapasa all pera sa kanya. Di ba? Wala pa. Yung puro intriga lang, yung Mary Grace Piatos, Coco Villame, wala ko tayo mga yun. Hindi ano yun, mga chismis yun. Pero yung mga congressman, hindi ho chismis na mayroong mga flood control na hindi gumagana. Period. Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torna from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Nako? Palitan natin lahat ang korap na opisyal. Revolution. Peaceful revolution against corruption. Yan ha. Okay? Peaceful revolution. Kailangan ho natin na mapayapang yun ang gusto ko. Ako lang naman to eh. Wala naman akong, diba? Hindi ko naman kontrolado yung magrarally sa 21. Kung ako tatanungin, gusto ko peaceful. Kung sila tatanungin, hindi ko alam. Baka gusto nilang pumunta sa House of Representatives.
Baka gusto nila makita opisina ni Martin Romualdez. Hindi natin alam. Diba? Kung ano man ang pinaplano ng ating mga kababayan sa galit nila sa mga nangyayari sa ating bansa, pera nila lahat, pera ho ng sambayanan yan. Okay? Ngayon, para sa mga kapulisan at kasundaluhan, kung inaakala nyo na pinagtatanggol nyo ang interes ng sambayan ng Pilipino sa pagpigil sa mga nagkikilos protesta na yun, mag-isip-isip ho kayo. Ang kapangyarihan na ginawa doon sa taong pinapaniwalaan nyo at sinusunod nyo, nanggagaling ho yun sa sambayan ng Pilipino. Hindi niya ho namana yun sa kanyang mga magulang o kung kanino pa man. Okay? Ngayon, yung mga taong bumoto sa kanya, nasa kalsada dahil sa korupsyon na nangyayari sa administrasyon niya, dapat marunong, madali lang naman yan. Huwag kayong maniwala kay Enrile. Anak ng tokwa sa tanda niyan, yan sigurado nag-uulyanin na yan. Pakakala niya yung nangyayari ngayong mga panahon na to, hindi kagaya nung panahon na tong kay Marcos Sr. Corruption din yun eh. Ikaw ba naman magkaroon na siya damukal na pares ng sapatos, di ba? Yung si Imelda, magnanakaw talaga mga pamilya na yan. Real talk. Kaya si Amy, medyo pagka nakikita ko yan, anak ng tokwa, magnanakaw din to sigurado. Magnanakaw din. Hindi ko sinabing magnanakaw na siya ngayon. No? Hindi natin alam. Ang sigurado dito, nasa dugo na nila nananalaytay. Lang sir, so ibig sabihin useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Thank you. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Bati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. No. Para si Duterte, Kalma lang. Yan ang problema eh. Kinukulayan nyo kasi. Di ba? Hindi ganun. Tayo dito, Duterte tayo. Pero di ko sinasabing upo nyo si VP Sara. Ang sinasabi natin dito, ibigay nyo na lang sa tao. Pambihira yan, anak ng tokwa. Huwag ganyan. Lokohan na naman ang nangyayari dyan eh. Bigay nyo sa tao. Tanungin natin ang tao. Di ba? Wag ganun, no. Pro Duterte, pro Marcos. O para maidaan natin sa tama ulit. O sige, magbotohan tayo. Ganun na lang. Anong toko? para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong? Hoy Magalong, masisiraan ka na rin ba? O tatanong lang naman ako, dati naman pinagtatanggol kita kaso dito may problema ka. Ano, nagiging irrelevant ka na ba? Ano yan? Ano ka kasi magpakatotoo ka? Di ba? Sinatin po natin, nahihirapan tayo, di ba? Magpakatotoo ka, Brad. Nung pinatawag ka, pwede kang kumanta. Pero hindi ka kumanta. Bakit? May matatamaan ba? Bakit? Ang instruction ba dapat mapunta dito sa isang usapan, hindi sa... Ano lang to, Magalong, ngayon gusto mo nang igitna sa sarili mo. Huwag ganyan, maaga pa Brad, hindi pa to panahon para sa mga ganyang klaseng banatan. Wala pa tayo dyan. Yang mga galaw na yan matabang yan. Hindi ko kasi yan panahon ng igigitna mo sarili mo. Hindi ko naman sinabing mag-Duterte ka o mag-Marcos ka. Magkaroon ka ng matibay na paninindigan. Pero huwag sabihin para sa tao. Yung para sa mga Duterte, ano ba gusto nilang mangyari? Ano yung mga para sa mga Marcos? Timbangin mo kung alin ba yung mas nananawagan ng pagbabago sa bansa na to. Hindi porket pro Duterte, pro Marcos, wala pang para sa bayan. Anak ng Petrang Garapata. Huwag ganun. Ano yan? Lukuhan yan, di ba? Ganun. Sisiraan na rin ata, ng towa. Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Yan.
ito, hindi ako makakapagsalita para sa lahat ng DDS kasi hindi naman ako spokesperson ng mga DDS eh. Ina-affiliate ko lang ang ating vlogging sa Duterte kasi doon lang natin nakita yung tunay na pagbabago. Diba? Yun ang gusto nating maramdaman ulit dito sa bansa na to. Ngayon ang tanong, kung ba ang magiging katabi ko dito Pinklawan at pagiging katabi ko dito Dilawan, kung sakaling sumigaw sila ng pagbabago, sumigaw sila ng malinis na pamahalaan, hindi ba tayo makikisa? Hindi ko alam kung yung mga Dilawan at Pinklawan, kung mapagitna ako sa kanila welcome yung aking panawagan na marinig nitong dalawa na to. Wala ako personally bilang ordinaryong Pilipino, pupunta ko tayo dyan, hindi kung sino pa man. Pupunta tayo dyan bilang ordinaryong Pilipino. Okay lang ako, nakasama ko yung mga yan. Basta sa iisang adhikay na matapos ang napakalalang korupsyon sa ating bansa. Ngayon, pagdating doon sa pag-upo, so kung ano pa man, wala ko tayo dyan. Gusto lang ho natin iparamdam dito sa mga politiko na to, binabantayan na kayo namin. Binabantayan na namin kayo. Kakabali-baligtad na PH, ano ba yan? Wala na, wala na yung tipong, ano pa kasi tipong, dami nang gumawa ng reaction ni BJ ni Manong Chavit, sasabay ka pa talaga eh. Hindi, kailangan ko kasi sinend ho sa atin ng isa sa mga kapanalig natin. Oy, PH, itong si Manning Chavit nagsasalita, oh. Oh. May sabi, siyempre, Manong Chavit yan. Narinig nyo naman ho yung mga sinabi niyan, di ba? Tipong, yan, pagka tinira niya yung mga tinira niya si Marcos, di puro Duterte na siya. Mag-isip-isip din ho tayo. Kasi yung mga tumitira kay Tatay Digong, di naman namin kagad ina-affiliate sa mga Pinklawan, di naman namin kagad na sinasama sa mga Dilawan, sa mga Kalyanista at Inseman. Ngayon kaya Duterte, wala namang problema, pero pagka nagsalita ang isang individual na kontra sa administrasyon, huwag nyo na paratangan kagad na pro Duterte, di ba? Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. Correct. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. Wala. Yung magpoprotesta tayo para mailuklok si BP Sara sa 2028 ngayon. Tayo ay marunong sumunod sa usapan. 6 years tayo. Ganun naman eh. Kung napagay, yung problema nun. Nasobrahan sa pulburon yung isa, ano gagawin natin? Nag-resign, nauntog yung ulo niya, na-realize niya na, dapat pala si Sara presidente. Wala problema yun. Pero doon tayo sa legal. Pagka sinabing legal, 2028, Sara Duterte magiging presidente. Tapos usapan. That's true. Divided dyan. Dahil may kanya-kanyang grupo. Next question. Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Hindi ko alam kung gusto nyo marinig ho ang ating part 2 reaction video dito. Mag-comment lang ho